ATP testing in SPD, what does it actually measure? Pagsubok ng ATP sa SPD, ano ba talaga ang sinusukat nito? Theory. Teorya. While lighted magnification is the standard for visual inspection, the textbook highlights objective verification tests like ATP bioluminescence to detect invisible organic soil remaining on complex instruments. Habang ang may ilaw na magnification ay ang pamantayan para sa visual na inspeksyon, binibigyang diin ng aklat ang mga layuning pagsubok sa pag-verify tulad ng ATP bioluminescence upang matukoy ang hindi nakikitang organikong dumi na natitira sa mga komplikadong instrumento. Reality. Katotohanan. Many hospital administrators refuse to purchase ATP testing swabs due to high consumable costs, forcing technicians to rely solely on their eyes. Maraming tagapangasiwa ng ospital ang tumatangging bumili ng mga pamuna sa pagsubok ng ATP dahil sa matataas na gasto sa konsumo na pumipilit sa mga teknisyan na umasa lamang sa kanilang mga mata. Conversely, some technicians misunderstand ATP swabs and falsely believe a passing score means the instrument is completely sterile. Sa kabaligtaran, hindi naiintindihan ng ilang teknisyan ang mga ATP swab at maling naniniwala na ang pagpasa sa marka ay nangangahulugang ang instrumento ay ganap na sterile. Exam strategy. Diskarte sa pagsusulit. The exam loves to test the definition of ATP. Gustong-gusto ng pagsusulit na subukin ang kahulugan ng ATP. A major trap is claiming that ATP testing measures sterility or detects live viruses. Ang isang malaking bitag ay nag-aangkin na ang pagsubok sa ATP ay sumusukat ng pagkabaog o tumutukoy ng mga buhay na virus. You must select the answer that defines ATP solely as a measurement of residual organic matter or cellular energy. Dapat mong piliin ang sagot na eksklusibong tumutukoy sa ATP bilang isang sukat ng natitirang organikong bagay o enerhiya ng cell. Core logic. Pangunahing lohika. ATP is a molecule found in all living or previously living cells, including human blood and bacteria, making it an excellent marker for cleaning efficacy, but it cannot differentiate between dead soil and infectious pathogens. Ang ATP ay isang molekula na matatagpuan sa lahat ng nabubuhay o dati ng nabubuhay na mga cell, kabilang ang dugo ng tao at bakterya, na ginagawa itong isang mahusay na marker para sa bisa ng paglilinis. Ngunit hindi nito matutukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng patay na dumi at mga nakakahawang pathogen. Maglalabas kami ng mas maraming bilingwal na video para matulungan ang mga hindi katutubong nagsasalita ng Ingles na mas maintindihan. Mag-subscribe sa channel para mapabilis ang iyong certification journey. Ipagpatuloy ang pagsisikap.